Hello, everyone. This is Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Hello, what's up, everyone? Good evening. Good evening sa lahat ng mga viewers natin. Ayan. Papasok na ang lahat ng mga viewers natin. Isa-isa na nagjo-join at nagla-like ng ating live. Unang-una si Mark na nag-hello sa ating pa-live stream. Guys, again, ang pag-uusapan natin ngayon, Miss Universe Philippines Preliminary Competition Review. Pero sisigunduhan na natin ng Mr. Pilipinas Worldwide na nangyari din yung finals kahapon. Sige, sasagutin natin yan yung mga tanong nyo. Mamaya. Papasadahan ko lang ng introduction. So again, sa mga 50,000 viewers natin, marami na naman na tayo. So kahapon, nangyari na nga ang Miss Universe Philippines preliminary competition ang pinaka-inaabangan natin. And medyo na late siya, as usual. 8 p.m. yung nasa time na ibinigay dun sa announcement sa banner. Pero nag-umpisa na siya 11. Actually, this is, the event, late na talaga siya nag-umpisa actually. 11:30. 11, ganun. Tapos, siya na ata yung kakaiba, no? Kakaibang oras. Grabe, nasimula ng panonood natin ng mga beauty pageant ever since. Ayun na ata yung pinaka-late na preliminary competition. Minsan umaga ang preliminary competition. Minsan tama lang, alas 6, alas 7, alas 8. Pero kahapon, alas 11 nangyari ang preliminary competition. At alam ko marami sa inyo may init ng ulo. Kasi nag-live pa ako kagabi dun sa event. Tapos ang dami ng 3 oras na nag-aantay from 8 o'clock kasi naging 11 na nga. But, wala guys, ganun talaga. Hindi natin control yung mga nangyayari. Kasi nga, alam niyo naman na nagkasabay ang Mr. Pilipinas Worldwide at yung Miss Universe Philippines Prelims. And siguro practical way na rin naman yun ng organization na ipagsabay. Kasi at least sa end ng mga nanood ng live, at least isahang pagod na. Kunyari ako, isahang pagod na. Isahang puntahan na doon, isahang gastos na, isahang leave na sa trabaho. So, para isang buong araw na tayong busy. So, yun. Okay na rin yun. At least ngayon, pahinga na. Then, nag-aantay na lang tayo ng NATCOS bukas and then Friday, finals na. So, isang pasadahan na lang. So, I believe that's the practical way na rin ng organization. So, wag na kayong malungkot. Okay? So, ayun. Mr. Pilipinas Worldwide kahapon. Pero mamaya na natin pag-usapan yung Mr. Pilipinas Worldwide. Sige, punta na tayo sa Miss Universe Philippines. 66 candidates yung naglaban. Minus Cabanatuan, Zamboanga, and si Cebu Province. So, 66 na lang sila. And then, out dun sa 66 na nag-perform, meron akong top 20 na ilalatag natin dito. Okay, sige. Top 20, let's start with... Mamaya ako tatanungin yung mga bet nyo. Ilalatag ko lang yung mga favorite ko. Or I mean yung mga feeling ko lang nag-stand out. Pero guys, feeling ko pare-parehas din tayo. Yung mga pinag-uusapan natin last time, na feeling natin ito yung magka-top 20, top 12, mukhang sila rin. Oo, mukhang sila rin. In random order, unang-una na sa aking listahan, Ifugao. Sa Ifugao, maganda talaga yung naging performance niya. Evening gown, swimsuit. Maganda yung pasarela niya sa swimsuit. Amazing siya. Alam niyo yun? Alam ko, agree kayo kay Ifugao. Talagang may ibubuga sa Ifugao. Then yung gown niya, although yung gown niya, nakita ko na siya somewhere. Hindi ko lang alam kung ginamit na ba niya sa editorial. Pero yung ginamit niya parang kakaiba pa din. Parang, alam niyo yun, ganoon pa rin. Nalalamon pa rin talaga sa Ifugao. Pero hindi ko pa lang siya alam kung itataas ko pa siya sa listahan ko. Kasi nga, nag-iisip ako kung baka ibang Filipino-American yung or Filipino society ilagay ko sa taas ng listahan ko. Pero nandun sa Ifugao, nandyan talaga siya. Oo, kaya
better watch out for Valerie West Ifugao. And then, ano pa ba, yung parang unang comment natin sa kanya, hindi nga natin siya nakikita ng pagka-Pilipina, medyo foreign, pero lately, especially kahapon, sa preliminary competition, Filipinang-Filipina talaga yung ano niya, yung look niya. So, nandyan lang talaga si Ifugao. Next, wait lang may listahan ako dito. Isabela, Jarina Sandu. Random order naman to itong mga sinasabi ko. Maganda sa mga girls kahapon. Ito nga, yun, I mean, na-notice yun sa mga girls kahapon, wala na talaga silang unnecessary movements, no? Talagang nag-take note sila doon sa sinabi, doon sa runway challenge, or I mean, runway sa Netflix show. Kung ano yung mga pointers doon, tinake note na talaga nila. Kaya bihira lang yung mga candidates na may unnecessary movements. Now, Isabela, hindi ko na rin expect kay Isabela to na aangat talaga yung performance niya. Actually, naangatan niya yung iba for me, kay Jarina Sandu. Parang nakilala ko kasi si Jarina Sandu, maraming unnecessary movements pag gumagalaw. Pero kahapon ang linis ng performance niya. Okay yung swimsuit niya, and then yung gown niya, favorite ko yung gown niya. Tapos yung ganong gown, bumagay sa kanya. Kasi simplihan lang din yung gown niya. So lalong simplihan lang yung gown niya, although malambot yung sa parteng side niya, may mga feather. Pero parang nag-complement lang din sa mukha niya. Mas kitang-kita mo yung fest talaga ni Iligan. Ay, ni Isabela, ni Jarina. Tapos, yun, maganda yung galaw niya sa evening gown. So, akala ko nga nung una, hindi ko na nga inakyat si Isabela sa top 13 ko yung last time natin. Pero ngayon mukhang papasok siya dun sa top 13 ko at ang gulo na ng top 13 ko. Pero yun nga, maganda naging performance ni Isabela. Next natin, maya ko huli yung maya ko nabanggitin yung mga alam kong hinaantay nyo. Punta muna tayo kay Malay Aklan, Taylor De Luna. Magandang naging performance ni Taylor De Luna swimsuit and evening gown. Plakado. Gustong-gusto ko yung gown niya kasi nga fan ako ng Mara Chua gown. Kaya gusto ko yung gown niya. Mahirap anuhin yun. Mahirap i-pull out yung mga or i-pull off yung mga Mara Chua gown kasi sobrang sikip ng mga waist. Alam mo yun, talagang sinishrink niya yung waist mo. Pero ayun nga, na-pull off ni Taylor De Luna. At ang ganda-ganda niya. Although, nasa listahan ko siya pero hindi naman malayo. Alam mo yun, wala naman sa masyado sa taas. Pero nangangain din sa Malay Aklan. And kahit yun nga, kahit maliit siya, hindi siya mukhang maliit kasi maganda yung naging hulma sa kanya nung gown. Maganda yung evening gown performance niya pero hindi ko pa rin alam kung iaakit ko ba siya sa listahan. Kasi ang dami nilang Philcom sa listahan ko at hindi ko alam kung sino yung iaakit kong Philcom. Yes. Next. Oriental Mindoro. Rachel Hoco. Maganda yung gown ni Mindoro Oriental ni Rachel Hoco sa live. Minsan kasi sa screen parang patay na yung kulay. Pero kasi nasa live ako, audience ako, pag binabaling mo yung mata mo dun sa live, okay yung kulay niya. Pero pagdating dun sa TV, medyo patay. Pero okay siya dun sa live. Tapos maganda yung baling nung camera sa gown ni Rachel Hoco. Maganda rin naman na execution niya. Although nakita na natin yung gown na yun kasi recently lang, ganun nga yung naging trending na gown. Gawa nga ni Rachel Gupta. Pero na-execute naman ni Rachel Hoco sa akin. For me, na-execute niya ng maayos. And maganda yung swimsuit performance ni Rachel Hoco. Yun nga, hindi siya napapansin. Pero feeling ko nandyan lang din si Rachel Hoco Nandyan lang din siya. Maganda yung swimsuit. Maganda yung evening gown. Tapos, dito ko lang nalaman na mabibigat na tao or malalaking tao rin pala yung nasa team niya. Kaya pala ganun. So, yun. Sana mabigyan siya ng spot come finals. Kasi parang okay naman ang pinapakita dito ever since. And kahapon, ando rin ako. Alam yun, na-amaze din ako sa pinakita niya sa evening gown. Okay. Sagot ako mamaya ng mga question na isa-isahin ko lang yung mga sa tingin ko umakit sa top 20 ko. So far, ang mga binabanggit ko pa lang, Ifugao, Isabela, Malay Aklan, tsaka Oriental Mindoro. May isa akong lugar na parang nabitan ko,
Quirino, medyo napansin ko siya. Quirino, hindi ko alam kung bakit ko siya napansin, pero parang tumatak yung performance niya sa akin, especially evening gown. Kaya ako sagutin yung iba yung tanong na wala dito sa listahan ko kasi nababasa ko yung ibang lugar dyan eh. Wait lang. So, ayan, in-include ko na rin si Quirino. Next natin. Sige, punta tayo kay Davao. Hindi ako fan ng gown ni Davao nung color yellow kasi feeling ko ang dami nangyayari. Pero maganda yung performance ni Davao. Actually, back-to-back sila ni Cebu. Sila yung nagbabardagulan, Cebu at Davao. Okay yung swimsuit performance niya sa akin. Okay din yung evening gown performance niya. Hindi lang ako fan ng evening gown. Sana lang may gamiting ibang evening gown sa finals. Pero okay yung performance niya. Bagay sa kanya yung color yellow. Maganda yung pagkakakulot ng buhok niya. Bagay na bagay sa kanya. Mukha talaga siyang eyelander. And hindi ko rin to napapansin. I mean, napapansin natin, pero hindi ko siya nililist sa listahan ko kasi feeling ko hype lang. Pero baka this time, talagang iakyat ko na talaga siya sa listahan kasi ang ganda talaga na naging performance niya kagabi. Kasi ang ganda-ganda niya pa. Yun lang, hindi lang ako fan ng gown na maraming feeling ko nangyayari. Next, Cebu. Dahil sila yung nagbabardagulan. Si Gabi. Sila yung mga nauna dun sa first half ng mga girls, Cebu tsaka si Davao, diba? Cebu, lumabas siya na nakaputi lang. Very plain, minimalist yung gown. Tapos, malinis yung performance sa evening gown, sa swimsuit, malinis din. Actually, silang dalawa lang naman ni Davao naglaban dun sa first batch. Ay, hindi. Dalawa sila. Dalawa sila sa naglaban ni Davao sa first batch. Dalawa sila naglaban ni Davao sa first batch kasi nga, wait lang Dalawa sila naglaban ni Davao sa first batch kasi nandun din si Bohol, si Benguet, sino pa ba nandun? Si Baguio. So, parang 5 na pala sila. Pero yun nga, si Cebu, so far siya yung, dun sa first batch, parang siya yung umangat sa akin. Si Cebu. Siguro kasi minimalist yung gown niya. Kasi yun nga, maganda pag nakaputi yung gown. Malinis, plakado. Kaya, ayun, dun sa first batch, feeling ko si Cebu lang yung number 1 sa akin. Tapos, ang ganda nga kasi ng hulma ni, ni Gabi no? Pang beauty queen talaga. Kaya, iba lang yung dating niya sa akin dun sa first batch. Sige, puntahan na natin iba pa sa first batch. Bohol. Random order to, ha? Random order naman to. Bohol, as usual, sabi nga natin, si Bohol, mukhang may pinapakita. Ayun, pinakita naman niya. Pinakita naman ni Bohol yung dapat natin makita sa kanya kasi, yun na yun. Although, alam niyo yung performance niya, baka maghahanap yung iba na kailangan may aura-aura, pero kasi nga hindi gagana ang aura-aura pagdating sa Miss Universe Philippines, especially yung mga pointers nga nito sa A Queen's Runaway, diba? So, hindi na siya gagana. Kaya talaga ang daming girls na nag-tone down. And yung pinakita ni Tyra Goldman, very Miss Universe Philippines caliber na. Tapos, ito pa, maganda yung closed door interview ni Tyra Goldman. So, baka talaga umakyat si Tyra Goldman sa listahan. Nakala ko nga wali na rin si Tyra Goldman eh. Pero nung nakita ko yung preliminary competition, tapos, yun nga, preliminary competition performance niya, tapos yung closed door interview, mukhang ang lapit niya talaga sa top 5. Mukhang nandyan siya. Gulo, no? Gulo na ng listahan natin, no? Sige, mamaya ako sasagot ng mga lugar na hindi ko binanggit dito sa top 20 ko. So far, ito pala yung nasa top 20 ko. Bohol, Cebu, Davao, Ifugao, Isabela, Malay Aklan, Quirino. Ayan. Sila pa lang so far. Next, ang bumulaga sa akin na hindi ko alam kung saan ang galing. Though nandyan naman talaga siya, pero parang iba yung naging performance niya kagabi. Tarlac, Sasha Lacuna. Para siyang may ilaw sa habang naglalakad. Nag-glow talaga yung mukha niya. Tapos hindi na rin ako nag-expect kasi dito kay Sasha. Okay, nandyan lang siya. Wala lang, ganyan. Pero kahapon maganda yung performance niya, swimsuit and evening gown. Especially sa evening gown. Ano ba?
Yung yung closed door interview ni Sasha, okay din eh. Nilabas na naman niya dun yung personality niya kasi ang laking ni Sasha, personality talaga. Pero during the closed door interview, mukhang pinakita naman niya yung personality niya. Although yun, kailangan pa talaga ng power kay Sasha kasi nandun talaga si Sasha eh. Kailangan niya lang talagang i-push pa lalo, lalo na kagabi. Iba yung glow ni Sasha for me. May something sa kanya kagabi. And naghahanap tayo ng next Chelsea, yung sino yung mag-Chelsea manalo, feeling ko lang si Sasha. At hindi ko rin akalain na sa kanya ko yun makikita. Next natin, teka lang guys tapos na ako sa Tarlac. Sige, kay Amanda Russo na Pasay. Amanda Russo Pasay na naka-royal blue, ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda ni Amanda Russo. Towering talaga siya. Napaka-appealing niya, especially yung nagkadikit-dikit na sila. Pero ang ganda niya pero feeling ko may lacking pa sa performance niya. Kailangan pa rin ng konting push. Pero nandito siya sa top 20 ko at alam kong malayo rin ang mararating niya dahil si Amanda Russo siya at nakakasindak yung itsura niya. Wala naman akong problema sa gown. Maganda yung gown niya, maganda yung itsura niya. Pero feeling ko lang may lacking pa na kailangan pang itodo i-push. Pero nandun talaga siya. Nandun siya sa listahan. Kasi nga si Amanda Russo siya ng Pasay at marami siyang fanis. Pero yun nga, more power pa. Pero sobrang maganda yung styling niya kagabi. Kaya nandito pa rin siya sa listahan ko. Next, sino pang hindi ko nababanggit? Benguet. Si Benguet, sobrang ano lang din, safe ng performance. Pero nilagay ko pa rin siya sa listahan ko kasi nga nag-hope pa rin ako na alam ko papasok to si Benguet. Pero nakasabit na lang sa listahan ko. Nakaputi siya, bagay naman yung puti. Actually, magaganda yung mga nagputi kagabi. Kasi favorite ko rin color yung white pagdating sa evening gown. Especially pag ang balat mo nga, kagaya ng balat ni Benguet. Talagang, alam mo yun, nakita talaga yung skin ni Benguet. Kasi yun, okay naman yung performance niya, pero yun nga, hindi na naman umubrang lahat dahil pagbaba ni Benguet sa hagdanan, hindi naging appealing yung performance niya. Yun nga, sana bumaba na siya ng hagdanan, no? Para hindi nakita na medyo siya na natisod pagbaba ng hagdanan. Yun, sinama ko pa rin siya kasi nag-uho pa rin ako na kaya ni Benguet. Pero nakasabit na lang sa listahan. Next, Baguio. Pero nagbardagulan, di ba? Benguet, Bohol kasi magkasunod sila. Si Baguio pala yung kauna-unahang nag-shine sa first batch. Kasi di ba A, B, tapos bilang si Baguio. Si Baguio yung una nating nailista. Baguio, okay to. Si Gwen naman, hindi mo nahalata na may na may nangyari bago mag-preliminary competition kasi natakpan talaga ng makeup. Though, nag-create na ng buzz si Gwen kasi lumabas siya ng walang makeup during the closed door interview. Walang makeup to, lumabas siya galing. Pero ang ganda-ganda niya pa rin. Pero pagdating ng preliminary competition, nagka-makeup na siya. Tapos maganda yung pink up niya kagabi. Di ba natakpan nga yung eye infection. Tapos ang ganda-ganda nangyari ng makeup. Sabi nga ng nakakarami, mukhang Thai, even me, akala ko nasa Thailand na rin si Gwen kasi mukhang nasa Thailand na yung performance niya. And for me, overall, siya yung pinaka-plakado. Pinaka-plakado in sense na yung ayos, yung gown, yung performance during the evening gown. Sa lahat-lahat. Tas yung parang bumagay yung gown na walang problema. Kasi iba, maganda yung performance pero hindi natin bet yung gown. Yung iba, ang ganda ng gown pero hindi natin bet yung performance. Pero when it comes to Gwen, sa kanya yung overall na plakado na nag-ugma-ugma lahat. Second ko palang ganun si Cebu. Gwen, tapos si Cebu. Yun. Feeling ko talaga nagtutugma-tugma lahat kay Gwen eh. Sa kanya naggaganon-ganon yung mga stars eh. Maganda yung performance ni Baguio. For me kasi yung iba parang hindi naman na-amaze or parang okay lang. Pero for me, habang pinapanood ko siya, sa kanya ko na-feel yung gusto kong moment pagdating sa evening gown. Kagabi, sa kanya ko na-feel. At sa kanya ko na-feel, napagawa pa ako ng edit na may background song na hymn nga dun sa evening gown competition kasi feeling ko bagay sa kanya. Kaya, yun. Pero guys, random order to wala pa akong top 1, top 2 ng preliminary
binabanggit ko lang kung sino yung feeling kong top 20 for me. Again, recap tayo. Nabanggit ko na si Baguio, Benguet, Bohol, Cebu, Davao, Ifugao, Isabela, Malay Aklan, Mindoro Oriental, Quirino, yun, nabanggit ko na. Pasay, nabanggit ko na rin pala. Next natin, Tarlac, nabanggit ko na rin. Sa mga hindi nakaabot, may replay naman to. Next natin, Laguna. Ano masasabi nyo kay Laguna? Eloisa Howard. For me, maganda yung performance ni Laguna kasi paglabas niya pa lang ng stage, nasendak na ako nakasendak na siya Pag-post niya pa lang dun sa hagdanan Pero hindi ako fan ng gown niya, nung fringe gown. Pinaka-best performance ni Laguna, swimsuit. Sa kanya talaga yon. Best in swimsuit talaga, no doubt. Laguna, Eloisa Howard. Hindi lang ako nagsasabi nun, marami din. Pero, yung evening gown niya talaga, yung suot niyang gown, hindi lang ako fan. Though Chico Estiva yun, kasi gustong-gusto ko yari ng mga Chico Estiva, lalo na French gown. Magaling si Chico Estiva sa French gown. Yun nga, napansin din ng iba na mukhang sasayaw si Eloisa. Pero baka naman kasi umi-strategy lang din ng team nila. Malay mo, ang tawag dun sa move na yun, nagsusuicidal move. Yung parang pagkampante kang papasok ka naman sa top 10, top 5, pwede kang magganong move. Kasi pagdating mo sa finals, doon mo ilalabas yung alas mo. Kasi alam natin ang alas ni Eloisa, yung finale look niya during the Miss Universe Philippines Laguna. So malay naman natin doon niya ilabas yun. Kasi kampante naman sila, or even tayo kampante tayo, na kaya kasi ma-penetrate ni Eloisa. Yun lang, o baka nag-experiment ng look, kaya ganun look, yung ginawa muna kay Eloisa. Ayun. Okay naman yung performance niya, pero hindi lang ako fan nung styling. So, styling lang. Bantayan lang yung styling siguro nung kay Eloisa. Pero nandyan talaga si Eloisa, hindi yan mawawala. Ayan. Especially swimsuit round yung ano niya talaga. Alas niya para ayun yung pinaka-strength niya, kaya makakapasok siya sa evening gown. Pagdating sa evening gown, good luck ulit sa Team Laguna. Ayun, sana gawin na nila yung wish ng mga pageant fans na styling para sa kanya. Para, yun nga, hindi na siya, hindi na maging ganun yung comments natin sa kanya. Next, Iligan City. Si Iligan City naman, maganda si Iligan City, okay yung performance niya sa swimsuit, no doubt. Okay yung performance niya, both swimsuit and evening gown. Hindi lang din ako fan ng evening gown kasi feeling ko na-overpower siya ng evening gown. And parang nabigatan lang din ako na emphasize yung height niya because of her evening gown. Kaya feeling ko na-overpower niya siya ng evening gown. But since maganda si Juliana, nadala niya pa rin naman yung situation. Yun lang, sana sa finals, mag-ingat lang din sa styling. But si Juliana papasok yan sa evening gown. Kaya pa, or kung kaya pa talaga, sana mag-ingat ulit sa styling. Kasi nandun na siya Okay, banggit ko na. Okay, recap ulit tayo. So far, mga nakapasok na standout sa akin: Baguio, Benguet, Bohol, Cebu, Davao, Ifugao, Iligan, Isabela, Laguna, Malay Aklan, Oriental Mindoro, Pasay, Quirino, Tarlac. Tapos, alam nyo na, susunod na natin, Mythical 5. Kasi nandiyan naman talaga ang Mythical 5. Hindi nga lang sila perfect na nasa top 5, pero nandiyan talaga ang Mythical 5. Sabog-sabog sila sa top 10. Tapos guys, yung top 5 natin, ano talaga siya, hindi siya, alam nyo yun, kung feeling nyo ito na yung magta-top 5, hindi talaga. Pwedeng mapasukan nyo ng iba. Kunyari, feeling nyo, Mythical 5 ang magta-top 5, hindi talaga yun mangyayari. Mapapasukan nyo ng iba kasi ang daming mga nag-perform talaga. Though yung iba, hindi naman perfect na nag-perform, hindi 100 over 100, pero mga pulido rin talaga yung performance nila. Tapos parang any moment, pwede nilang silatin yung spot sa top 5. Ayan. Okay. Sa Mythical 5, unahin na natin si Winwin Marquez. Hindi ako fan ng gown ni Winwin Marquez. Parang kay Eloisa din. Hindi ako fan nung... Feeling ko kasi mukha silang sasayaw pag naka-French. Feeling ko ang bigat din nung nasa bottom na part.
Although nadala ni Winwin kasi magaling gumalaw si Winwin, pero hindi talaga ako fan nung evening gown. Pero nadala naman niya kasi nga si Winwin Marquez siya. Swimsuit niya maganda, may mga unnecessary movements pa din, pero kasi tatak Winwin nga yun. Yun si Winwin eh. Hindi siya si Winwin pag hindi niya yung ginawa. Kaya, alam niyo, may mga pakempot-kempot pa rin gano'n. Winwin Marquez na kasi yun eh. Ayun. Kaya, dahil dun sa performance, nandun pa rin naman siya. Pero ayun lang din. Sana sa finals, caring gown pa yung makita natin. Tapos nito lang recently, no, yung top part ng gown niya, parang pinagko-compare sa gown ni Miss Cosmo, no. Parang ganyan. So, yun lang. Next, siniloan. Yung kay Siniloan, Rian Fernandez yon. So, yan, Rian Fernandez, ang ganda. Pero yun nga, dun nga nababato si, si Iliana. Sa mga gown na ganun, ang dami rin nangyayari. Yung daming mga, ang dami nangyayari sa gown. Dun siya nababato ng mga eksena kung minsan gusto ba natin yung evening gown niya or hindi, ganun. Dun na medyo question sa ang dami nangyayari lagi sa mga styling niya. Ganun din yung naramdaman ko. Oo. Pero dahil nga si Iliana siya, so, pasok pa rin siya sa listahan natin. Leo Almodal ba yon? Sorry, nagkamali ako. Leo Almodal pala, sorry. Akala ko Rian. Sorry na, Leo Almodal. So, ayun, minsan doon nadadali talaga si Iliana sa mga styling niya. Ang heavy, minsan sa mata or what. So, yun lang. Pero maganda yung performance niya. Nangyari lang talaga na hindi rin ako fan ng gown. Pero gusto ko yung orange. Bagay pala sa kanya yung orange. So, yun. Pero nasa listahan pa rin siya. Kasi nga, alam natin Iliana Aduana, Mythical 5. Next, Taguig. Kumusta si Taguig sa inyo? Very unusual yung gown. Bagay naman sa personality ni Kat kasi kilala natin si Kat na ex-senadora talaga. 'Di ba? Alam niyo 'yon. Kilala natin si Kat na ex-senadora. Kaya bumagay sa kanya na gano'n yung pinakita niya. Parang out of the box, ganyan. Ayun nga, unexpected, ganyan. Pero, nabigatan din ako. Oo, yung sa personal, nabigatan din ako lalo na yung sa bottom na part na palang feeling ko, national costume yung pinapanood ko. Pero nadala niya, kasi mukha lang ang pinakita. Kasi di ba yung gown, wala naman talagang, wala ba talagang design or parang blanco. Pero mukha lang talaga yung inilaban ni Tarlac, di ba? Hindi lang siya para sa akin siguro. Oo, ayun. Feeling ko lang ang bigat-bigat na nangyayari. Ayun. Pero maganda yung gown. Hindi lang siguro pang pageant na ganun. Siguro kung mga, alam niyo yun, ibang event, baka mas umubra. But again, Katrina Legado siya. Alam natin ang kayang pakita ni Katrina Legado. Kaya pasok pa rin siya sa listahan. And next na natira sa Mythical 5 ko, Atisa Manalo and Chelsea Fernandez. Between Atisa Manalo and Chelsea Fernandez, so sila na lang natira sa Mythical 5 ko, no? Si Chelsea Fernandez yung performer para sa akin pagdating sa Mythical 5. Alam ni Chelsea Fernandez kung paano laruin yung gown niya. Alam niya kung ano yung nangyayari sa gown niya. Di ba yung last post niya nga, ginanon niya lang. Oh. Ginanon niya, sigawan yung mga tao eh. Sigawan yung mga tao eh. Ayun. Tapos, ang ganda ng buhok niya. Babaeng babae. Ang lambot. Tapos, basta alam niya kung paano laruin yung evening gown competition. Kaya, feeling ko, it's Chelsea Fernandez performance ang talagang giving pagdating sa Mythical 5. When it comes to Atisa Manalo naman, malinis naman. Kung ano naman yung na-expect nating performance ni Atisa. Na okay, linisan mo lang, queenly lang. Ganun naman ang pinakita niya. Okay lang yun na wala na masyadong mga emote-emote kasi nga, hindi nga yun yung hinahanap ng organization. Pag may mga emote-emote ka, dapat galawang Miss Universe Philippines ka lang. So yun, ganun lang naman ang pinakita ni Atisa. May cape din siya, pero hindi na niya nilaro. Unlike kay Chelsea Fernandez. Pero okay lang yun kasi nga, queenly nga din ang hinahanap ng Miss Universe Philippines. Diba? Okay, maglakad ka lang dyan. Tumayo ka lang dyan, pumamewang ka lang dyan, ganyan. So, okay na yun. Kaya, yun lang. For me lang, between Chelsea Fernandez and Atisa Manalo is Chelsea Fernandez for me. Then, pangalawa si Atisa Manalo. Same din sa swimsuit. Chelsea Fernandez for me. Tapos, pangalawa lang si Atisa Manalo. Pero okay lang yun. Walang mali.
Walang mali. Kailangan lang natin mamili ng isa. Again, sa Mythical 5, banggit ko na ha, Muntinlupa tapos na ako. Sultan Kudarat, tapos na rin ako. Siniloan, done na. Taguig, done na. And Quezon Province, done na. Okay. Recap ulit tayo. Ulitin natin. Top 20 standouts. Top 20 ba to? Top 20 standouts. Hindi ko lang alam kung ilan to pero ito yung standouts ko during the preliminary competition. Baguio, Benguet, Bohol, Cebu, Davao, Ifugao, Iligan, Isabela, Laguna, Malayaklan, Muntinlupa, Mindoro Oriental, Pasay, Quezon Province, Quirino, Siniloan, Sultan Kudarat, Taguig, and Tarlac. Hindi ko alam kung top 20 ba ito. Wait lang, kulang ata na isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kulang pa ng isa. Sige, pasok ko ng isa. May pinagpipilian ako Tuguegarao, Tacloban, Romblon, and Caloocan. Pasok ko si Caloocan. Pulido yung performance ni Caloocan swimsuit. Do may problema lang ako sa evening gown. Okay sa akin yung evening gown kasi minimalist yung red. Okay sa akin yun. Ang problema ko lang kay Caloocan, umiksena pa sa dulo, yung gumanon-ganon pa. Yung parang gumanon-ganon pa. Ayun yun okay na sana Tapos biglang gumanon pa siya. Pero malinis ang performance ni Caloocan. And hindi lang yon kahit yung mga dati nilang performance. Malinis. Sige, special mention na lang natin Romblon. Gusto ko yung gown ni Romblon. Actually, kung may gusto akong suotin at gamiting yung look niya kasi wet look, pati buhok niya wet look. So, gusto ko siya. Hindi ko lang talaga naiakyat sa listahan kasi ang dami na. Si Tacloban din, okay din siya sa akin. Nakaputi din kasi siya. Malinis lang din, ganyan. Tuguegarao, napansin ko din siya. Parang saan ka rin galing kasi ang ganda niya. Mukha siyang Thai. And, may nag-a-ask Nueva Ecija kung ano daw nangyari. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang ma-appreciate talaga si Chanel. Kahit sang tingnan kong angulo. Hindi ko although, wala namang problema sa performance. Pero for me lang, kasi nga, kunyari maglilista ako, hindi ko na lang siya mailagay kasi nga, ang dami na. Hindi ko lang talaga alam kung saan kuhugutin para ma-appreciate ko lang si Chanel. Although nakakasindak siya, matangkad siya malaki siya Pero hindi ko na lang talaga alam kung ano magiging dahilan ko bakit ko siya ililista. Ayun. May nagtatanong Rendel, maganda yung evening gown performance ni Rendel, hindi ko lang din bet yung evening gown. Pero magaling siya gumalaw. Kaya hindi ko na rin siya na ilista kasi parang okay na ako dito sa listahan ko. Yun. Okay. Nabanggit ko na isa-isa. Kayo naman, anong thoughts nyo or any questions? Guys, again, nabanggit ko na lahat ng mga tinatype nyo dyan. Occidental Mindoro, may nagtatanong, okay din ang performance ni Occidental Mindoro. Actually, nagulat din ako sa swimsuit niya. Kasi hindi naman siya ganun talaga nasa tall side, pero mahaba siya gumalaw. Malalaki yung hakbang. Pati yung evening gown niya, same na rin naman yung buhok niya doon. Yun. Malalaki yung mga hakbang niya. Actually. So, nagulat din ako na may parang pasabog. Tapos, Lucena. Same thoughts kay Lucena. Ganda yung gown niya. Maganda yung gown niya pero hindi ko na rin kasi alam kung paano ko hugutin na ilista sila sa listahan kasi hindi naman natin sila pwedeng ilista lahat. Kaya yung nasa listahan kung binanggit ko yung top 20, yun na yung final top 20 ko na standouts. Yes, Natcos bukas. Anong oras ba Natcos? Hindi ko alam kung naka-live yun kasi bago mag-Natcos, Gala Night. So, abang-abang na lang tayo ng announcement. Hindi ko alam kung naka-live yung Natcos, pero for sure, ilalive nila yan kasi ng mga nagdaang taon, nilalive naman ng Natcos. Okay? Sige, tanong pa bago natin i-reveal yung sino nating mukhang mga dark horses. Parinig daw ulit ng top 20, ulit-ulit tayo. Guys, may replay ito Ipopost ko yung replay nito sa YouTube. Carl Loyola YouTube channel. Again, yung personal for me lang nag-stand out. Sa akin lang naman to. Sa akin lang. Personal na listahan ko lang naman. Okay, in random order, Baguio, Benguet, Bohol, Cebu, Davao, Ifugao, Iligan, Isabela, Laguna,
Malay Aklan, Muntinlupa, Mindoro Oriental, Pasay, Quezon Province, Quirino, Siniloan, Sultan Kudarat, Taguig, Tarlac, Caloocan. And bubbling up po na lang siguro sa Tuguegarao, Tacloban, and Romblon. Yon. Sige, any question? What happened to Iloilo? Hindi ko rin alam kung paano ko siya ilalagay sa listahan, pero malinis yung evening gown performance niya. Gustong-gusto ko yung evening gown performance niya, tsaka yung evening gown styling niya. Hindi ko na lang din siya ulit may akyat. Sige, pwede natin ilagay sa bubbling up. Lista ko lang. Ngayon lang ako naglilista. Pwede natin ilagay sa bubbling up. Iloilo. Teka lang. Pangasinan. Ano man nangyari sa Pangasinan? Medyo na shakyhan lang sa performance niya. Kumbaga, ang shaky ng swimsuit, ang shaky ng evening gown. Though maganda siya, okay ang styling, pero parang, shaky lang siya for me. Ayun lang. Pero ang ganda-ganda niya. Batangas, Siana, gusto ko yung gown niya minimalist. However, kinain ng background, yung kulay. Hindi ko alam kung blue ba yun or violet. Gusto ko yung pagka-minimalist ng gown niya. Gusto ko yung ganung style lang, pero yung kulay lang nagkatalo. Parang kinain ng background. Tsaka siya maganda siya yung paglabas niya pa lang, nakatayo siya sa hagdanan. Ang ganda niya dun eh. Para daw kumbya ang karamihan. Paano ba natin ma-recognize na kumbya? Pag minimalist ba? Pero feeling ko kasi, ang minimalist ngayon ng mga gown, uso siya at maganda siya sa mata. Parang feeling ko sa akin, hindi na nagmamatter ngayon na maraming mga beads, yung malalaking rhinestone. Mas na-appreciate ko yung mga minimalist na gown. Kaya, dahil sa na-appreciate ko minimalist na gown, kaya parang lumutang sa akin, bukod kay Baguio na more plakado, ang sumunod si Cebu, na nakaputi lang, tapos itim yung Tapos si Gabi kasi mukha talagang mukhang ang yaman, mukhang mabango. Yung ang yaman-yaman niya paglabas niya. Kaya na-appreciate ko siya. Yun nga, Baguio, na lambot-lambot ng fabric dito. Lambot-lambot. Mukha ng Thai, sabi nga natin. Kaya siya yung for me overall plakado mula sa buhok. To think na nakalugay ata siya or naka-ponytail ng swimsuit, tapos naiakit agad nila sa ban yung buhok. Kasi iba wala nang ginalaw sa buhok eh. Pero si Baguio, plakado talaga eh. Tapos pangalawa ko nga si Cebu. Sila kasi yung mga nauna, si Baguio, si Cebu, sila yung mga nauna eh. Kaya yung mga sumunod sa kanila, kino-compare ko na lang sa performance ng dalawa. So pag feeling ko parang hindi nahigitan yung dalawa, laglag agad. Kaya sila yung umangat sa akin. Si Baguio tsaka Cebu. Kaya better lagi na nauuna ka kasi sa'yo kino-compare. Yun. Yung sabi ni Abby, yes, Cebu is very regal. And speaking of Cebu, maganda yung naging closed door interview ni Cebu. Kung hindi nyo pa napapanood, isa-isahin nyo po yung mga closed door interview nila. Kasi ito si Cebu, si Bohol, sino pa yung ibang mga umangat sa closed door interview. May mga umangat talaga sa closed door interview. Yun. Tapos ang gaganda pa ng mga performance nila during the preliminary competition. So, tingnan natin kung nagmamatter. Closed door interview ni Quezon Province. As expected, ganun-ganun pa rin. Kung ano yung na-expect nyo, mas naangatan ng iba. Although, hindi naman masama yung closed door interview ni Atisa. Nakakasagot naman kasi more on personality. Pero compare din sa iba, especially kay Cebu tsaka kay Bohol, talagang paakyat. Panoorin nyo ulit. Ayun. So, tingnan natin kung nagmamatter ang closed door interview. Ayun. Pero, si Atisa pa rin for me ang one to beat. Si Atisa manalo pa din. Kasi Atisa manalo siya. Yun yung kailangan, yung mga binabanggit natin ng mga Bohol, Cebu, ganyan, even si Chelsea Fernandez or si Winwin. Lahat sila parang kailangan muna nilang pataubin si Atisa. Si Atisa pa rin ang one to beat. Yun. Sige, sagot lang ako ng ibang tanong. Oo nga, sporty. Oo nga, yan. Napanood ko yan, pinost ko yan, yung clip na yan na sinabi ni Gazzini. Ano pa ba masasabi natin?
Dark Horse, nabanggit ko na kanina, yung siyempre si Cebu, hindi mo na masasabing Dark Horse eh. Wait lang natin ako sa listahan ko. Hindi mo na masasabing Dark Horse Cebu. Si Davao, hindi ko rin masabing para siya si Chelsea Fernandez, hindi din. Si Chelsea Manalo, hindi din. Feeling ko si Tarlac na talaga. Agree ba kayo? Si Tarlac na yung ano. Teka lang, iniisip ko lang Agree ba kayo? Si Tarlac na yung parang Chelsea Manalo. Si Gwen pwedeng si Gwen kasi parang hindi mo pa siya nakikitang ngayon magkakakorona hindi mo nakikita siya ngayon hanggang ngayon nakikita ko pa rin sa Mythical 5 yung magkakakorona pero ang mangyayari kasi nan sa teka lang ang mangyayari kasi nan hindi ko ba iniisip ko lang, wait lang hindi mo pa siya masasabi magkakakorona, pero pag nagkakorona siya, parang magugulat ka. Parang ganoon ko pa siya nakikita. Pero parang hindi pa siya sure. Parang feeling ko talaga ang corona nasa Mythical 5 pa lang as of now. Pero, ang maganda naman dito, at least napapansin na natin sila. Nasa radar silang lahat. Nasa radar, nasa listahan. So, ibig sabihin, nandyan talaga sila pagdating sa May 2. Kayo ba? Ano bang thoughts nyo? Sige, basahin natin yan. Lakas mga MJ hindi ko alam, Migs, kung bakit ako laging pause. Kung bakit ako laging pause sa buhay. Nagpapainit na nga. Kaya nga, ayun, di ba nakita mo yung story ko na takbo, nagpapainit. Para matanggal yung halak, ganyan. Baka laging pagod, walang pahinga. Ayun. Okay. Kasi yung mga hindi ko sinasagot, hindi ko po alam ang sagot. Kaya sinasagot ko lang po yung mga feeling kong alam kong sagutin. What time ang Natcos bukas? Abang na lang tayo, baka 6, 7, 8. Ganyan. Abang lang kayo sa mga device nyo. Occidental Mindoro daw yung parang Dark Horse. Tingnan natin kasi hindi ko lang din siya nailagay sa listahan ko. Pero maganda yung performance niya. Hindi ko na lang talaga naiakit kasi ang dami kong pinili. Sabi ni Queen Tarlac talaga ang winner. Yun nga, nabanggit ko na po kanina yung thoughts ko kay Tarlac. Mag-team replay ka na lang ulit. Same with Isabela. Any thoughts po kay Malayaklan? She's so underrated. Si Malayaklan nasa radar naman, nasa listahan. Nagiging underrated lang kasi siya. Gawa ng napansin na yung iba sa mga Filipino community. Especially si Pasay, si Davao Oriental. And sometimes dito sa atin, ang thinking pag Filipino community, underrated talaga o unnoticeable. So since may dalawa ng umakyat na Philcom, which is yung dalawa nga, kaya medyo naiwan siya sa listahan. Pero performer siya. Kaya ganun nangyayari. Face card daw talaga nilalaban ni Atisa. Sabi ni Atisa. Yes po, face card lang. And feeling ko yun na yung performance na ipapakita niya na hanggang May 2. Wala na kayong iaasahang mga liad-liad, kanto-kanto pose, wala na mga ganun kasi yun na yun. And lahat ng mga girls, yun nga, mostly sa kanila, ganun na talaga yung performance. Yung nakatayo na lang, nakapamewang. Ganun na yung mga asahan na natin. Sultan Kudarat na nabanggit ko na rin kanina. Lumalaban talaga si Chelsea, no? Hindi mo talaga maikakaila, no? Chelsea Fernandez talaga, lumalaban talaga siya. And, tingnan natin sa May 2. Yung iba hindi na gustuhan yung styling ni Chelsea. Kasi parang gusto na lang styling ni Chelsea, yung binibining Filipino styling pa din. Tingnan natin baka ilabas naman sa May 2. Pero for me, performance talaga kagabi. Yun, Chelsea Fernandez. Nalilito ako, Manalo or Fernandez. Ito, Isabela daw MU material. MU material yung pinakita ni Isabela kagabi. Yun, sana, syempre babaguhin nila yung gown nun, no? Sa finals. Sana na lang, yung malapit lang dun sa performance niya. Oo. Kung makakapasok sa evening gown si Isabela. Kasi maganda yung performance ni Isabela kagabi. Especially sa evening gown.
Tarlac, nabanggit ko na. Guys, kahapon pala nandun si Halu. Pero si Halu the Universe, umalis din agad. Parang nagpakita lang siya. Nanggulat nga si Halu, hindi mo inaasahan. Walang nakapredict na pupunta si Halu, pero nanggulat siya, lumabas siya. Biglang lumabas si Halu. At ayun nga, ang sabi ni Halu, naghahanap siya ng very beautiful Pinay. So parang sinilip niya yung mga candidates, sumilip siya. So ayun nga, sabi niya nga, very beautiful Pinay. Beautiful. Ulitin natin. Very beautiful. Beautiful po, okay? Kaya pag hindi beautiful, alam nyo na. Pero lahat naman sila doon beautiful. Hinahanap niya lang yung standout talaga. Very beautiful na Pinay. And umalis din agad si Halu. Pero nandun siya, nakakatawa nga eh. Kasi di ba normally si Halu, eksena siya lagi. Pero kahapon nanggulat siya. Oh, si Halu. Nagtuturuan na lang kami. Si Halu yun, oh, yun nandun sa unahan. Ayun. Again guys, nabanggit ko na yung mga standouts ko. I-upload ko rin naman to sa YouTube mamaya after nito. Carl Loyola YouTube. Babalik ulit ako bukas. Ano bang gagawin natin bukas? Natcos na tayo. Yun yung i-review natin. Tapos mamaya mag-upload ako ng recap nitong live. Iko-content ko lang siya. Post, MUPH. Yun lang. Maraming salamat. Good evening and see you tomorrow. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.